naman ng mga health experts na ang pagpapasa ng RH Bill ay makatutulong para masugpo ang pagkalat ng HIV/AIDS virus at iba pang sexually transmitted diseases. Ito ang tinalakay sa pulong ng mga opisyales ng Department of Health at ng ilang senador. Ang ulat mula kay Bianca Piedad. Target ng UNAIDS at Department of Health na tuluyan ng mapigilan ang pagkalat ng sakit na AIDS sa bansa pagdating ng taong 2015. Kabilang ngayon ang Pilipinas sa itinuturing na may pinakamataas na bilang ng HIV/AIDS cases sa buong mundo. Kaugnay nito, nag-deliver ng privileged speech si Senador Pia Cayetano tungkol sa sexual transmitted infections o STIs at acquired immunodeficiency syndrome o AIDS. The rising incident of HIV/AIDS in the country emphasizes the necessity to scale up our response to this epidemic and review RA 8504 or the National AIDS Prevention and Control Act of 1998. It further points out the need to amend the law and make it relevant and more responsive to the current challenge of this changing epidemic profile. Iginiit nito ang pangailangan ng bansa sa isang batas gaya ng Reproductive Health o RH Bill na ayon sa coordinator ng UNAIDS ay makakatulong sa pagpapababa ng kaso ng STIs. Lumalabas sa global report ng UN na umakyat na sa 9 na kaso ng AIDS ang naitatala kada araw sa Pilipinas kumpara sa dating datos na isang tao ang nagkaka-AIDS kada 3 araw. Reducing infections, whether among by sexual transmission as well as those related to the use of injecting drugs by half. Isa sa nakikitang solusyon para makamit ang AIDS-free generation pagsapit ng 2015 ang pagbibigay impormasyon tungkol sa responsableng pagkipagtalik at paggamit ng condoms upang maiwasan ang pagkalat ng naturang nakamamatay na sakit. In 2001, there were more of those who got HIV among 25 to 44. That has changed now because more 15 to 24 are getting HIV infected and it's increasing. Napag-alaman na karamihan sa mga nagkakaroon ay yung may mga multiple partners o gumagawa ng male-to-male sex. Kabilang din sa nagiging instrumento ng pagkalat nito ang infected needles at unsafe sex. Kaya naman puspusan ang advokasya ng mga naging biktima ng AIDS gaya ni Wang Go na hinikayat ang lahat na maging responsable sa sarili at sa kapwa. From what I understand, yung HIV, you don't get it unless you get yourself infected through risky behaviors. Si Wang Go ay nagpositibo sa sakit na AIDS noong Agosto 2008 at patuloy na nakikipaglaban mapahanggang sa kasalukuyan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.